So ngayon mga buddy, papunta naman tayo dito sa Binukalan Shrine. At makasaysayan din itong shrine na ito mga buddy. Ikwento ko sa inyo mamaya pagdating doon. So may farm pala dito mga buddy ng ano, no? Dragon fruit. Tingnan nyo, ha. Pakita ko sa inyo. Dragon fruit to, di ba? Oo nga, dragon fruit nga. Ang lawak, oh. Hanggang dun sa may pavilion na yon. Ayan, may mga bunga na yung iba, oh. Ayan, may bunga na. Hanggang dun. Dito ito mga buddy sa Alitagtag, ah. Bago ka lumusong sa Lawit Dila, dadaanan nyo ito sa kaliwa. Ayan, oh, may bunga siya, oh. Lawak nito. Tapos yung mga ilaw niya naka-solar. Ayan, oh. Along the way lang siya mga buddy. So going to ano yan, Alitagtag yung dinaanan natin kanina. Ito naman papunta sa Lawit Dila, sa Dingin. Okay, let's go. So dito sa may unahan banda, pagkaahon natin dito, kakanan tayo papunta sa Binukalan Shrine. May rebulto kasi ng baka dito mga buddy. Mahabang baka. At yun ang ating palatandaan. So dito yung Binukalan Shrine. Basta ang palatandaan nyo doon ay yung rebulto ng baka. Ito yung mismong shrine mga buddy. So nandito tayo mga buddy sa Binukalan Shrine. At ayon dito sa matanda, yung sinasabi na balon ay nandito sa parte na ito. Ayon sa kwento, noong panahong iyon ay may mag-asawa na nakatira malapit sa kinaroroonan ng krus. Ang lalaki ay nakilala bilang si Arsenio, ay malupit at magsusugal. Walang trabaho at alila ang turing sa kanyang asawa na si Juliana. Maging ang pag-iigib ng tubig sa lawa ay ipinapagawa nito sa kanya. Araw-araw si Juliana ay laging dumadaan sa higanting krus upang ipanalangin ang kanyang asawa. Isang araw sa kanyang pagbisita, tumambad sa kanyang mga mata ang isang himala. Ang tubig ay lumabas mula sa gilid ng krus na tila ginawa para sa kanya para madaling makakuha ng tubig. Nalaman ni Arsenio na ang kanyang asawa ay madaling nakakakuha ng tubig hanggang sa paghinalaan niya ito na baka may lalaking tumutulong dito. Sa labis na pag-iisip na baka ang asawa ay nanlalalaki na, sinundan niya ito at nakita niya mismo ang himala ng krus. Buhat noon ay naging mabait na sa kanyang asawa ang lalaki at naging deboto na ng banal na krus. So yan po ang kwento na kumakalat noong una pang panahon tungkol dito, kaya tinawag itong Binukalan. At dito sa lugar na ito, yung krus na itinayo na ang klase ng kahoy ay anubing, ay galing daw yun sa Dingin at inilipat dito. At yun nga, kumalat na yung kwento tungkol dito sa mag-asawa. Posibleng dito sa lugar na ito mismo ng balon ang sinasabi na pinagtayuan din ng krus, na kung saan nga dinadaanan palagi nitong si Juliana, at nung minsan nga ay nakita niya na may biglang lumabas ng tubig, kaya tinawag nga ito na Binukalan. So hindi natin alam kung talagang totoo yung kwento na ito, pero nagpasalin-salin na sa mga matatanda at naikwento nga hanggang sa ngayon. Kaya nagkaroon tayo na interest na puntahan para makita kung bakit nga ba Binukalan. At ito yung itinuro sa atin, itong lumang balon na ito. So ito yung palatandaan ninyo pag pupunta kayo ng Binukalan Shrine, itong arko na to. Sa kaliwa papunta ng bayan ng Alitagtag, simbahan. At dito papunta naman sa Luzon.